si Pastor Steve Supila. Amen. Isa pong mapagpala at maligaya at masayang araw sa mga kabataan. Amen. No? Happy Youth Sunday. Amen. Are we excited na ba sa message ng Lord? Ay, hindi sila excited. Titigil ko na ba to? Hindi sila excited eh. Are you not excited? Mahina. Are you not excited? Amen. Alam niyo po, lagi natin pakatandaan na we are here, no? Para kay Lord. Tama po? Amen, no? So, let's set aside first, no, ano man yung mga nararamdaman natin, ano man yung mga experience natin. We are here to worship the Lord. Amen? Amen. So again, 1 Timothy chapter 4, verse 12. Let me read sa King James translation. Sabi po rito, let no man despise thy youth, but thou, an example of the believers, in words, in conversation, in charity, in spirit, in faith, and in purity. So umagang ito, mga kapatid ko sa Panginoon, hayaan niyo pong na ibahagi ko ang mensahe ng Lord sa pinamagatang. Pakibasa po. Let no man despise thy youth. Taas nga po yung kamay ng mga kabataan. No? Mga kabataan. Si Kuya Ron, dapat hindi ano na to eh. Next year, ano na to? Sa mens na to. Ako na mag-i-impede sa kanya sa youth na cluster 5. No, kasi pang mens na siya, no, yung kanyang edad. No, kasi FYI lang, no, kasi si Kuya Romang youth president ng cluster 5, no. Dahil yun, yung puso niya nandoon sa kabataan, sa iyo yung pinalaga ng Panginoon. Pero hoping, no, sa next year, kasama na namin siya sa mens. Ay, wala akong sinabi po na mag-aasawa na. Pero baka naman, hanapan nyo na nga. Okay. Okay. So let no man despise the youth, no? Actually, itong verse natin, no, sa umaga ito ay isa sa mga paborito ko, no, na verse nung ako ay kabataan pa, at madalas, no, sa church namin, no, na especially kapag may mga gatherings din ng youth, madalas sa inyong pinatatatak namin sa likod, no, kasi itumutukoy doon sa kabataan, no. Isang malino na mensahe ni Paul, no, sa kanyang spiritual son na si Timothy. Okay. Sa buhay po ng Kristiyano, mga kapatid ko sa Panginoon, madalas po nating iniisip na ang pagiging kapakipakinabang, no, or kagamit-gamit sa Diyos o sa Panginoon ay kuminsan ang isip natin ay idinidepende natin sa edad, karanasan, posisyon, o kakayahan sa buhay. Ang iba naman po ay nagsasabing, bata pa ako, no? Wala pa akong sapat na karanasan, kaya hindi muna ako sa ministry o hindi muna ako mag-involve sa kahit anong ministry kasi I am very young,
No, bata pa ako, kabataan pa ako. Samantalang iba naman ay nagsasabing kabaliktaran. Matanda na ako, no? Ako ay matanda na ako kaya panahon ko na para magpahinga at iba naman yung gumawa ng aking ginagawa. Ngunit hindi ganito po ang malinaw na sinasabi ng Biblia, no? Sa paglilingkod sa Diyos, na ang bawat yugto po ng buhay, mga kapatid, ay may lugar sa plano ng Diyos. At ang bawat mananampalataya, tayo po ay tinatawag ng Diyos upang mamuhay ng tapat sa ating po Panginoong Hesukristo. Kaya dito po sa unang Timoteo chapter 4 verse 12, kung mapapansin po natin, very particular na kinausap po ni Paul yung kanyang spiritual son, si Timothy, tungkol sa kanyang pagiging kabataan. Ngunit, ang mas malawak na prinsipyo ay para po sa buong church. Para po sa buong iglesia. Hindi ba sinabi po ni Paul, no, kay Timothy, no, sa King James Translation, be thou an example of the believers. Ang isang bata po, o kabataan, young adult, magulang man, pastor man, leader man, worker man, o senior na Kristiyano, ay maaari pa rin pong maging halimbawa sa pananampalataya sa iba. Hindi po natin kailangan hintayin, take note, ang tamang edad bago tayo mabuhay para kay Jesus. Malino po? Hindi natin kailangan hintayin na maging adult muna ako, nor na maging senior ako, bago ako mamuhay at magpakita ng karakter ng Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin at habang tayo po ay may buhay, meron po tayong pagkakataon na may pakita ang karakter, no, ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tanong po ay hindi lamang ilang taon na ba ako para gampanan ko yung pagiging Kristiyano, kundi the very question is, nakikita ba si Jesus sa buhay mo? Whether ikaw ay kabataan, adult, o mga senior, nakikita ba si Jesus? Now, para po mas maunawaan po natin yung ating pong teksto, no, yung ating pong topic ngayon, let's go back muna, no, sa very short biblical background ng ating pong text. Ang 1 Timothy po ay malinaw po na sulat po ni Apostol Pablo para kay Timothy. No? That's very obvious. Isang batang manggagawa na pinagkatiwalaang manguna sa gawain ng Diyos sa lugar ng Efeso. No? So dito po, si Timothy po ay may magandang spiritual background o background sa kanyang pananampalataya dahil siya po ay naturuan sa kasulatan o sa Word of God mula sa pagkabata at naging siya po ay kasama ni Apostol Pablo sa ministry. No? At gayon pa man bilang isang mas nakababatang leader, mas bata o kabataang leader, maaari siyang hamakin ng ilan dahil sa kanyang edad. No? Search nyo na lang po kung ano po yung exact age ni Timothy that time. Kaya po, pinalalahanan siya, malino po yung pagkapaalala po ni Apostol Pablo sa kanya, na ano po, na huwag ang kanyang kabataan ang maging hadlang sa kanya pong pagiging tapat sa Panginoon. Uulitin ko po, no? Na huwag niyang hayaan ang kanyang kabataan ay maging hadlang sa kanyang pagiging tapat sa Panginoon. Ngunit kapansin-pansin po yung naging solusyon po ni Apostol Pablo. No? Ang solusyon po ni Apostol Pablo ay hindi po ang pagpapakita ni Timothy o ni Timoteo ng kanyang authority as young leader. No? Bagkus
ang pagpapakita ng karakter ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya po malinaw yung sinabi po ni Paul, no? Be thou an example of the believers. So pagkatapos ay nabanggit niya pa ang 6 na larangan kung saan dapat maging halimbawa daw po si Timothy. Kung una, sa salita, pamumuhay, pag-ibig, espiritu, pananampalataya, at purity, kadalisayan. Bagaman partikular po kay Timothy, ang pagiging isang kabataan at ang pagiging halimbawa ay hindi lamang po para sa mga bata o kabataan. Ito po ay malinaw na responsibilidad ng bawat taong kabilang kay Jesus. Kabilang ka ba kay Jesus? Amen. So, ang isang nakatatanda ay dapat din po maging halimbawa sa nakababata. Ulitin ko po, no, para mas malinaw po sa atin. Ang isang nakatatandang mananampalataya ay dapat maging halimbawa sa mga nakababata at mas bata pa sa kanila. No? Ang magulang, ang anak, ang mga pastor, ang mga leader, no? Ang bawat nanunungkulan, ang bawat may nasasakupan, at ang bawat Kristiyano, no, sa kanyang kapwa ay dapat na maging halimbawa sa isa't isa. Sa madaling salita, walang edad ang exempted. Take note, sa calling na maging Christ-like sample. Uulitin ko po, walang edad na exempted sa calling na maging tulad tayo ng ating Panginoon. Sa mga children, sa mga youth, so sa middle age, sa mga young adult o adult, sa mga senior na nandito, lahat po tayo ay hindi exempted sa pagpapakita ng karakter ng ating Panginoon, Jesucristo. Kaya hindi dahilan ng edad. Hindi natin pwedeng sabihin na ako ay bata pa, ako ay matanda na. Now, what's the issue here? Ano po yung core problem here, mga kapatid ko sa Panginoon? Sa next slide po, atihan. Ang problema po ng tao, mga kapatid ko sa Panginoon, ay madalas natin ginagamit ng ating, katulad po na sinabi ko kanina, ng ating age, ang ating edad. No? Upang hindi maging halimbawa sa iba. Yun yung nagiging excuses natin. Ang iba naman ay nagkasabing bata pa sila at hindi pa nila kailangan maging seryoso sa Panginoon. Ang iba naman ay nagsasabing matanda na sila at wala na silang kailangan matutunan o gawin pa. No? May ilan din iniisip na ang pagiging halimbawa ay para lang sa mga pastor, sa mga leader, sa mga teacher, o sa mga tao matagal ng Kristiyano. Ngunit malinaw po ang tinuturo ng salita ng Diyos o ng Biblia, no? Ito po ay nagtuturo na ang bawat mananampalataya, ang mga taong tumanggap sa Panginoon Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas sa kanilang pong buhay ay tinawag upang makita again ang karakter ng Panginoong Jesucristo. Kaya lang ang problema ay hindi kung bata o matanda tayo, kundi ang ating buhay ba, yung ating mismong personal na buhay ba ay tunay bang sumusunod kay Jesus o hindi. So kapag hindi po nakasentro kay Kristo o kay Jesus ang ating pong buhay, maaaring gamitin natin ang ating edad bilang tulad ng sinabi ko kanina, bilang excuse or excuses para sa disobedience. Ngunit kapag si Kristo ang tunay na sentro ng ating pong buhay, mga kapatid ko sa Panginoon, ang bawat yugto ng buhay ay nagiging pagkakataon upang siya po ay higit na maipakita at maparangalan. Kaya hindi po lamang natin dapat tanungin kung paano tayo dapat mamuhay, lalo higit sa mga kabataan. Kailangan nating makita ang mas malawak na principle o prinsipyo ng teksto
na ating pong pinag-aaralan ngayon, na ang bawat mananampalataya, ang bawat believers, anuman ang edad natin, ay tinawag na maging halimbawa ng buhay na binago ni Jesus. Now, what is our central proposition here? Sige nga po, pakibasa mga kapatid ko sa Panginoon. Our age may change, but our calling to reflect our Lord Jesus Christ never changes. Therefore, every believer must live as an example of Christ. Ano po? In every stage of life. Maaari magbago po ang ating edad, yung yugto ng ating pong buhay, ngunit hindi nagbabago ang ating pagkatawag na ano po, upang ipakita si Jesus sa ating pong buhay. Kaya tayo po na mga sumasampalataya o mananampalataya ay dapat na mamuhay bilang halimbawa ng ating Panginoon Jesucristo sa bawat yugto o serye ng ating po buhay. So kung ang bawat edad po ay may pagkakataon na magpakita ng karakter ng ating pong Panginoon Jesucristo, kailangan muna nating alisin ang mga pananaw na ang edad ang batayan ng ating usefulness sa Diyos. Ulitin ko po, kung ang bawat edad ay may pagkakataon magpakita kay Jesus, kailangan muna nating alisin ang mga maling pananaw, maling kaisipan, maling mindset, ng edad ang batayan ng ating pagiging usefulness. Hindi po ibig sabihin na senior ka ay hindi ka na pwedeng gamitin ni Lord. Naniniwala ka po ba na kahit senior ka na, pwede kang gamitin ni Lord mightily? Amen. Kasi kung gano'n ang ating mindset, nililibatahan natin yung kakayahan ng Diyos. Nilalagay lang natin ang kapangyarihan ng Diyos sa isang karton na pwedeng gamitin niya lang yung mga kabataan, mga adult. Napakarami po sa Biblia. Sa kanilang edad, sa kanilang katandaan ay sila pa rin ay ginamit ng Diyos. At marami rin sa Biblia na kahit bata pa sila, ang dami naging haring bata. Hindi ko na isa-isahin kung natutunghayan natin yung Bible reading. Pero kinasangka pa sila ng Diyos. Para may sa katuparan ng layunin ng Diyos. Yan po yung unang mensahe ng Lord na iiwan sa atin sa umagang ito. Una, pakibasa po. Naniniwala po ba kayo dyan? Amen. Tandaan po natin ito mga kapatid ko sa Panginoon. So next slide po atihan. Every stage of life can be surrendered to Christ and used for His glory. Ang bawat yugto po ng ating pong buhay maaaring isuko kay Jesus, kay Kristo at gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. So kung babalikan po natin po yung ating teksto, kung papansinin niyo po, sinabi po ni Apostle Paul, sa kanyang mga naunang salita, sabi niya, let no man despise the youth. So dito po, malinaw po na pinapakita, sinasabi po ni Apostle Paul na maaaring magkaroon ng maling pagtingin ng ibang tao sa isang mananampalataya dahil sa kanyang age o sa edad. Ngunit, hindi po sinabi ni Pablo o ni Apostol Pablo na kailangan patunayan ni Timothy ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng pagmamataas at pakikipagtalo. So ulit dapat niyang gawin. Ang dapat niyang gawin ay ipakita ang kanyang buhay, ang realidad ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At ang pagiging bata, ang pagiging youth ay hindi dahilan sa mga kabataan dito. Ang pagiging bata o pagiging kabataan ay hindi dahilan upang hindi ka maglingkod sa Diyos.
Willing ba kayo na maglingkod sa Panginoon? Parang mahina. Mahina. Parang gutom na ata eh. Mamaya kakain kayo ha. No? At ang pagiging matanda naman ay hindi rin po dahilan upang tumigil tayo sa paglilingkod sa Diyos. Kung nakakaisip tayo ng ganito, ay matanda na ako. Yung paglilingkod sa Panginoon para na lang sa mga malalakas. Para na lang sa kabataan. Para na lang sa mga adult. Sa buong Biblia po, katulad po na sinabi ko kanina, no, try to imagine this, no? Makikita po natin na ginagamit ng Diyos ang mga tao sa iba't ibang paglilingkod. No? Paglilingkod sa kanilang, sa ito ng kanilang pong buhay. Hindi ba, una, no, bibigyan ko ng example. Ginamit ng Diyos si Samuel habang bata pa. Tama po? No? Si David, at his very young age, no? Siya po ay ginamit ng Diyos bilang batang shepherd. At yung ating pong topic ngayon, si Timothy, bilang isang batang manggagawa, co-worker ni Apostle Paul ay ginamit ng Diyos. Ngunit ginamit din ng Diyos sina Abraham, Moses, Caleb. Alam niyo po kung anong edad ng mga yon? Matatanda na po. Pero ginamit pa rin sila ng Lord. So hindi edad ang magdidikta upang ikaw at ako ay maging kagamit-gamit sa Diyos. At iba pang mga lingkod, kaya sila po ay nasa matandang yugtunan ng kanilang buhay. So dito po malinaw na ipinapakita na hindi edad ang pangunahing sukatan ng pagiging usefulness sa Diyos. Ang mahalaga ay kung ang ating buhay, take note, no? Ang mahalaga kung ang ating pong buhay unang-una ay available. Available ka ba? Kay Lord? No? Ikalawa, ikaw ba ay faithful kay Lord? Ikatlo, ikaw ba ay obedient kay Lord? At ikaw ba ay tunay na sumusuko kay Lord? Tandaan po natin ang Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, ay hindi po naghahanap lamang ng kabataan para sa ministry. Ang hinahanap niya ang mga taong handang gamitin ang kanilang buhay para sa kaluwalhatian at kapurihan ng Panginoon. Kaya tandaan po natin ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Next slide po, Atihan. You are never too young to serve Christ. And what? Never too old to stop serving Christ. Gamitin ko pong example ulit yung orchestra. No? Yung orchestra po ay hindi ba't nabubuo ng iba't ibang instrumento. Halimbawa na lang, may mga violin, trompeta, piano, drums, at marami pang ibang instrumento. Ngunit, hindi po pare-pareho ang kanilang tunog o tinig. Hindi rin pare-pareho ang laki o laki ng bawat instrumento. Ngunit, ang bawat isa ay may bahagi sa isang awit. Gayun din po sa church context. Hindi pare-parehong edad, hindi pare-parehong kakayahan, hindi pare-parehong karanasan, pero ang mahalaga ay hindi kung anong instrumento tayo, kundi ang tunay na tanong po dito, kung handa ba tayong magpagamit sa dakilang conductor, which is si Jesus.
Isabi po rito sa awit, sige po, pakibasa po sa next slide. So sinasabi po rito, no, sa awit 92 verse 14, they shall still bring forth fruit in old age. So dito po, malinaw na yung pinapakita rito na maging ang katandaan ay maaari maging panahon ng spiritual fruitfulness. Diba? So sa kabilang banda, sinasabi naman po sa Ecclesiastes, no? Pakibasa po. Remember also the great Lord, the days of your youth, before the evil days come and the years grow in which you will say, I have no pleasure in them. Hindi ba sinabi po dyan ng mga ngaral o ng Ecclesiastes chapter 12 verse 1, remember now the Creator in the days of the youth. So parehong ipinapakita po ng makatalatang ito, mga kapatid ko sa Panginoon, na ang bawat yugto ng buhay ay maaaring ialay sa Diyos. No? Ang kabataan ay may lakas na maaaring gamitin sa Panginoon, at habang ang mga katandaan naman o mga senior o matatanda ay maaaring, ay may karanasan rather, at karunungan na maaaring, maging pagpapala naman din sa iba. Kaya po, walang yugto ng buhay po natin, mga kapatid ko sa Panginoon, na walang kabuluhan sa plano ng Diyos. Ang tanong ay, kung paano po natin gagamitin ang season na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Nawa po reflection ito sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon. Sa kasalukuyan yugto po ng buhay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Paano mo ginagamit ang iyong panahon upang maging pagpapala sa iba? O halimbawa, pagpapala at halimbawa sa iba. Ikaw at sila na lang po ang makakasagot nito, mga kapatid. Now, ano po yung nais ng Panginoon sa atin sa umaga nito? Ano pong aplikasyon na dapat po nating makita rito? Una, pakibasa po. Huwag mo pong gagawin excuse ang iyong edad. Ikaw man ay bata, kabataan, middle age, senior, kaya kang gamitin ng Panginoon mightily. So kung ikaw ay bata, huwag mong sabihin marami pa akong panahon. Kung ikaw naman ay nasa middle age, huwag mong sabihin masyado pa akong busy sa buhay. Marami akong priorities, marami akong commitment. No? Kung ikaw naman ay nakakatanda, huwag mong sabihin tapos na ang panahon ko, hayaan na lang sa mga bata ito. Tandaan po natin ang bawat araw na ibinigay ng Diyos ay meron pong pagkakataon na tayo po ay maging tapat sa Kanya. Kaya malinaw po yung sinasabi po ni Apostle Paul. Sabi po sa Efeso, sige po, pakibasa po natin. Making the best use of time because God is here. No, ito po ay malinaw na natuturo na ang dapat nating tubusin ang panahon dahil masasama ang araw. Tandaan po natin, hindi po natin kontrolado kung gaano kahaba ang ating buhay. Tama po? Ngunit, take note. Okay lang po ba dito din? Medyo ginano yung aking kamay No? Naninigas na yung kamay ko No? Paki-ano rin po siguro. Off na lang muna siguro. Teacher Ron. Naninigas yung aking kamay sa lamig. Yan, thank you. So tandaan po natin mga kapatid ko sa Panginoon, hindi natin kontrolado kung gaano kahaba ang ating buhay. Ngunit tandaan po natin, maaari po natin kontrolin kung paano natin gagamitin ang mga araw na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya po nawa mga kapatid ko sa Panginoon, gamitin natin ang ating buhay sa kasulukuyang season para sa Panginoon lamang.
Sa next slide po, atihan. Tandaan natin ito. Pakibasa po. Not wait for another season of faith like God. Kailan ba dapat? Kailan po? Amen. Not tomorrow. Hindi po next week. Hindi ngayon. Ikalawa po, hindi ko na habaan pa dyan. Pakibasa po yung pangalawa. Hindi ng iyong kasalukuyan malagayan para sa mga Pilipinas. Amen. Mga kapatid ko sa Panginoon, maaaring hindi mo o maaaring hindi natin kayang gawin ang ginagawa ng ibang tao. Sapagkat ganoon naman talaga, no? May mga bagay na hindi tayo kaya gawin, na kaya gawin ng iba, no? Hindi tayo pare-parehas. Ngunit, may ipinagkatiwala ang Diyos sa atin ngayon. Kung ikaw ay isang magulang, tayo po ay dapat na maging halimbawa una sa ating mga anak. So kung ikaw ay anak naman, maging halimbawa sa iyong pamilya. Kung ikaw naman ay worker, maging tapat ka sa kung anong ginagawa mong trabaho. Kung ikaw naman ay isang leader, depende kung ano yung hinahandle mo, pinamumunuan mo, tayo po ay maging halimbawa sa ating mga pinamumunuan. Kung tayo naman ay senior, gamitin natin ang ating mga karanasan upang turuan at palakasin ang mga susunod na henerasyon sa ating pong buhay. Sapagkat malinaw po ang sinasabi po ni Apostle Paul sa unang Korinto. Sabi po dyan, pakibasa po. So whatsoever ye do it all for the glory of God. Tandaan po natin mga kapatid ko sa Panginoon, ang bawat ordinaryong bahagi ng buhay ay maaaring maging extraordinary opportunity upang maipakita natin si Jesus. Kaya po, tandaan po natin ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Sa next slide po. Wherever God has placed you, live there for Christ. Kaya yung kinalalagyan mo ngayon, hindi yan aksidente. Ito man ay sa tahanan, sa workplace, o saan ka man magtungo, hindi yan aksidente na ikaw ay dinako ng Diyos at nilagyan ng Diyos kaya. Ngunit ang mahalaga, mga kapatid ko sa Panginoon, ay hindi lamang kung gaano tayo katanda o kung saan tayo inilagay ng Diyos. Ang tunay po na tanong ay ano ang nakikita ng mga tao sa ating pong buhay? Kaya po sinabi po ni Apostol Pablo kay Timothy, kung papansinin niyo po, di ba? Babalikan natin ang ating text. But be thou an example of the believers. Hoping and praying na saan man tayo ilagay ng Diyos, ano man ang ating edad, naway si Kristo ang makita at maranasan at mapapurihan at maparangalan. Hindi aksidente ang kinalalagyan mo ngayon. Nandiyan ka for a reason. Now, ano man ang purpose ng Lord, alam ko po, that is all for His glory and honor. At hindi lamang din po yung para sa kanyang sariling benepisyo. Ikaw din mismo ay magbe-benefit mo. Amen? Ikalawa po, na dapat po nating tandaan ang mensahe ng Lord sa oras na ito. Sa next step po, atihan. Pakibasa po. Every believer is called to be a Christ-like example. Tandaan po natin to, mga kapatid ko sa Panginoon. Sa next slide na rin po, atihan. Christian influence begins when Christ-like character becomes visible in our daily life.
So nagsisimula po ang Christian influence po natin kapag ang karakter ng ating pong Panginoong Kristo ay nakikita sa ating araw-araw na pamumuhay. So kung babalikan po natin yung ating text, no? Kung papansinin po natin, hindi po sinabi ni Paul, hindi po sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy na na be popular among the believers. Hindi po natin nabasa yon. Diba? Ulitin ko po, hindi niya sinabi kay Timothy na be popular or be somebody, no, among the believers. Bagkus, anong sinabi niya? Be thou an example. So, ang Christian influence po, mga kapatid, ay hindi po ang pangunahing, nakukuha sa popularity, position, education, o talent man. Ito po ay nagmumula sa karakter na hinuhubog ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, malinaw na binanggit po rito ni Apostle Paul, yung anin na larangan, kung saan ay dapat po nating makita ang halimbawa. Una, sinabi niya yung word, conversation, charity, spirit, faith, and purity. So, ang mga ito po ay hindi lamang requirements, mga kapatid ko sa Panginoon. Ang mga ito ay hindi lamang requirements para sa pastor o kabataan, kundi mga katangian na dapat makita sa bawat believer, bawat follower, bawat disciple, bawat mananampalataya. Kaya sa ating word, dapat po makita ang truth o katotohanan. Sa ating pong conversation, dapat makita ang pagbabago sa ating pong pamumuhay. Sa ating charity, dapat makita ang pag-ibig. At sa ating pong spirit, dapat makita ang kababaang loob. At sa ating faith, dapat makita ang pagtitiwala sa Diyos. At sa ating pong purity, dapat makita ang kabanalan ng Diyos sa atin. So mga katangian, ito po ay hindi po produkto, mga kapatid, ng self-improvement. Hindi po. Ito po ay bunga ng gawain ng banal na espiritu sa taong tunay na nakakabit kay Jesus. Kaya po ang calling na maging halimbawa para sa buong iglesia, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, ay malinaw sa atin. Now, isa-isahin natin yung 6 marks of Christ-like. Sa next slide po, Atehan. Una, ano po yung una? Number 1? Maging halimbawa sa pananalita. Tandaan po natin na ang bawat edad ay meron pong responsibilidad sa paggamit ng salita. Ang bata ay maaaring matutong magsabi ng katotohanan. Ang kabataan ay maaaring umiwas sa mapanirang pananalita. Ang mga magulang ay maaaring gumamit ng salita upang magturo at mag-encourage sa kanilang mga anak. Ang mga leader, ay maaaring gumamit ng salita upang magtayo, magpalakas, mag-build up. Sa halip na tayo po ay manira ng ating kapwa. At ang mga nakatatanda naman po ay maaaring gamitin ang kanila pong mga salita upang mabigay ng karunungan sa mga bagong henerasyon o sa susunod na henerasyon. Kaya po sabi po ni Apostle Paul sa Efeso chapter 4. Sige po, pakibasa po. That no corruption come out of your mouth, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Kaya po mga kapatid ko sa Panginoon, bago po tayo magsalita, itanong muna natin sa ating sarili, ang salita ko ba ay nagpapakita kay Jesus? Ang salita ko ba ay nagpapakita kay Jesus? Again, tayo na lamang po ang makakasagot nito. Ikalawa, pakibasa po. In conversation, maging halimbawa sa pamumuhay. In conversation, maging halimbawa po tayo sa pamumuhay. When we say conversation, mga kapatid ko sa Panginoon, ito po ay tumutukoy sa buong conduct or manner of life. So, hindi po sapat na tama lang po yung sinasabi po natin, mga kapatid ko sa Panginoon, tapos mali naman yung ating ginagawa. Unhealthy yun. Tama yung sinasabi mo, tapos mali ang iyong ginagawa. So questionable yun as Christian.
tandaan po natin ang bawat mananampalataya ay dapat mamuhay ng may karapat-dapat o ng karapat-dapat sa gospel o sa ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Kaya po, isa po pong malinaw na kapahayagan po ni Apostol Pablo at paalala niya para sa mga taga-Pilipos. Sabi po sa Philippians chapter 1, pakibasa po. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. Amen. So sabi po ni Apostle Paul sa Philippians 1, verse 27, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. So ang ating pong buhay, trabaho, paaralan man, ministry, negosyo, relasyon, ay mga lugar, excuse me, kung saan dapat makita ang ating pong pagkakakilanlan kay Jesus. Kaya po nawa mga kapatid sa Panginoon, huwag maging Kristiyano lamang kapag Sunday. Parang hindi agree ang lahat Isa lang nag-amen. Ulitin ko po, huwag po tayo maging Kristiyano lang kapag Sunday. Maging kay Kristo po tayo sa bawat araw at bawat lugar ng ating pong buhay. Amen? Ikatlo po, pakibasa. In charity, maging halimbawa sa pag-ibig. In charity, maging halimbawa po tayo sa pag-ibig. Tandaan po natin ang pag-ibig ay hindi lamang po para sa mga kabataan o para sa mga youth. Ang buong iglesia ay tinawag po, ang buong church ay tinawag po upang magmahal o magmahalan. Ang isang bata po ay maaaring matutong magbahagi rin ng kanyang pag-ibig o pagmamahal. Ang kabataan ay maaaring matuto rin na magpatawad. Ang mag-asawa ay maaaring magmahalang ng meron po sacrificial love. Ang mga magulang ay maaaring magmahal ng kanilang pong mga anak. Ang mga nakatatanda ay maaaring magmahal at magmento sa mga mas nakakabata o younger generation. So ang lahat po ng ito po ay nagmumula kanino? Sa halimbawa ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ano po sabi po sa Efeso chapter 5 verse 2? Sige po, pakibasa po mga kapatid. Walking down as Christ loved us, gave himself out for us, fragrant offering and sacrifice to us. Okay. Mali lang po yun. Mali. Mali lang yung nalito din ako Mali lang yung yung Philippians, pero yung verse na doon sa taas. Okay, sige po, pakibasa po ulit. And And walking walking down us as as Christ loved us and gave himself out for us, Amen. fragrant offering and sacrifice to God. Amen. So, huwag lang mapunan natin talaga sa ating sarili, na sino ang nagmamahal sa akin. Dapat ang tamang tanong po, sino ang tinawag kong mahalin para kay Kristo? Tingnan niyo po inyong mga katabi. Sila po yun. Tayo po yun. Ano po sinabi doon sa second greatest commandment? Love your Love neighbor. your neighbor as As yourself. yourself. Papuri na sa Panginoon. Ika-apat, di ko na po habaan dyan. Number 4. Spirit, maging halimbawa sa loob. Ang maturity po mga kapatid sa Panginoon ay hindi lamang po nasusukat sa edad. Tama po? Naniniwala po ba kayo na ang maturity ng isang Kristiyano ay hindi po nasusukat sa edad, kundi sa paraan ng pagtugon natin, sa pagsunod natin sa Panginoon. Maaaring matanda ang isang tao, ngunit immature naman. Maaaring bata ang isang tao, ngunit mature, very mature sa kanya pong pananampalataya. Alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, ang Christ-like spirit po ay mapagkumbaba. Excuse me, mapagpasensya at laging handang maglingkod sa Panginoon. Kaya ito rin po yung paalala po ni Apostle Paul sa Philippians pa rin po. Philippians chapter 2, verse 5. Adopt the same attitude as that of Christ Jesus. Adopt the same attitude as
that of Christ Jesus. So kapag hindi po natin nasusunod ang gusto natin, paano ba tayo tumutugon? Lalo higit sa Panginoon. Kapag hindi tayo napapansin, ito po, no? Malaking usapin dito. No? Kapag hindi napapansin yung ating ginagawa, hindi ka na-acknowledge, hindi ka na-appreciate, maglilingkod ka pa rin ba? Tandaan po natin, mga kapatid ko sa Panginoon, ang maturity ay makikita sa attitude kapag hindi nangyayari ang gusto natin. Lalong higit sa lahat, kung tayo ay tunay na talagang sumusunod sa Panginoon. Ikalima, hindi ko nahabaan pa dyan. In faith, maging halimbawa sa pananampalataya. In faith, maging halimbawa sa pananampalataya. Tandaan po natin mga kapatid ko sa Panginoon, ang pananampalataya ay hindi lamang po para sa panahon na maganda ang ating pong buhay. Ito po ay para din sa panahon ng sakit, pagkawala, financial difficulty, family problems, persecution, at uncertainty. Ang isang mature na believer or mananampalataya ay hindi po nangangahulugang wala ng problema sa buhay. Nangangahulugang itong natututunan nating magtiwala sa Diyos sa kabila ng ating mga nararanasan at mga problema. Kaya po sabi po, again, ni Apostle Paul pa rin sa 2 Korinto, pakibasa po. For we walk by faith and not by sight. Ang bawat henerasyon, mga kapatid sa Panginoon, ay kailangan matutong magtiwala kay Jesus. So kapag hindi po natin naiintindihan ang ginagawa ng Diyos, ano ba dapat maging tugon natin? Magduda o magtiwala pa rin? Magtiwala pa rin po tayo sa Panginoon. Hindi natin alam kung ano nangyayari, pero alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Hindi natin kailangan makita ang lahat. Hindi natin kailangan makita ang buong biggest picture or buong plano ng Diyos bago tayo maging tapat. Tandaan po natin, no? Kapag ang Diyos sinabi niya ang isang bagay, tutuparin niya ayon sa kanyang ipinasya at panahon. Ika-anim, in purity, maging halimbawa sa kadalisayan. Ang purity po, mga kapatid ko sa Panginoon, ay hindi lamang po concern, no? Specifically sa mga youth natin o sa mga kabataan. Ang bawat mananampalataya po, anuman ang ating edad, ay tinawag para sa kabanalan, para sa holiness. Ang bata ay dapat turuang umiwas sa kasalanan. Ang mga kabataan ay dapat protektahan ang kanyang isip at katawan. Ang mga married couple man o mga adult ay dapat maging faithful, no? Sa marriage man, sa covenant, o sa kanilang buhay pananampalataya. Ng mga single adult ay dapat na mamuhay ng may sexual purity. At ang mga nakatatanda rin po, mga kapatid sa Panginoon, ay dapat patuloy na magpakita rin ng kabanalan. Sabi po ni Pedro, no, sa 1 Peter chapter 1. Sige po, pakibasa po. As you call you holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am. Actually, bago pa po makarating sa 1 Peter, doon pa lang sa Leviticus chapter 11 verse 45, malino na sinabi ng Panginoon doon. Diba? Sabi niya sa mga Israelites, I am what? The Lord your God who brought you out of Egypt. Therefore, be holy because I am holy. Iba-iba ang edad ng mga Israelites that time. So ngayon din, same principle. Iba ba ng konteksto pero same principle. Tayo po ay tinatawagan ng Diyos na panatilihin ang kabanalan sapagkat ang Diyos ay
banal. Kaya huwag po nating isipin na may retirement age ang holiness. Uulitin ko po, never ever, no, na iisipin natin na mayroon pong retirement age ang holiness. Tandaan po natin ito na hanggat tayo po ay nabubuhay, kinatawag po tayo ng ating Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, na mamuhay ng banal. Sapagkat ang Diyos ay banal. Ang isa pong magandang Kristiyano ay maaaring hindi na kasing lakas ng dati. No, halimbawa, yung mga senior po natin dito, no, syempre, obviously, yung strength nila ay hindi na tulad ng kabataan nila, no? Ngunit maaari pa rin sila, no, na maging napakalaking pagpapala sa iglesia. Sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng kanilang panalangin, testimonya, karunungan o wisdom at katapatan sa Panginoon. Sa kabilang banda naman po, mga kapatid ko sa Panginoon, ang isang batang Kristiyano ay maaaring maging pagpapala rin sa kanya pong pamilya. No? Ang isang nanay naman o isang magulang, no, ay pwede maging halimbawa sa kanya pong pamilya. Ang mga pastor, ang mga leader, o mga nanunungkulan o may panunungkulan sa loob ng church ay pwede maging halimbawa sa kanilang kongregasyon. Ang isang ordinaryong church member ay maaaring maging halimbawa rin sa kanyang mga kasama. Take note, iba-iba man ang edad at kalagayan o katungkulan o pagkakatawag, ngunit iisa ang ating calling. Ano ba yung iisang calling na yon? Ang ipakita si Jesus. Iba-iba man ang pagkakatawag natin sa ministry, pero mayroong higit at iisang calling na pare-pareho tayo. Ipakita si Kristo. Kaya sabi po ni Apostol Pablo sa Tito, pakibasa po. Older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and steadfastness. Older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. They are to teach what is good, and so train the young women to love their husbands and children, to be self-controlled, pure, working, kind, and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. Likewise, urge the younger men to be self-controlled. Amen, no? Salamat sa pagkabasa sa salita ng Diyos. So dito po, sinabi po ni Apostol Pablo sa Titus chapter 2, verse 2 to 6, na may responsibilidad ang older men, older women, no? Younger women at younger men na mamuhay ayon sa godliness. So pinapakita po nito na ang discipleship at Christian example ay hindi po one directional. Ang nakatatanda ay nagtuturo sa nakababata. At ang mga nakababata naman ay dapat mamuhay ng mayroong katapatan. So sa ganitong paraan, no, ang buong church o ang buong iglesia ay nagiging komunidad na nagpapakita ng karakter ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya po ang bawat henerasyon, bawat generation ay mayroon pong pananagutan sa Diyos at mayroon pong pagkakataon maging pagpapala sa susunod na henerasyon o sa ibang henerasyon. Kaya po ang pagiging halimbawa, mga kapatid, ay hindi po, kaya ang pagiging halimbawa ay hindi ministry ng iilan, kundi calling ng buong katawan ni Jesus. Sino po rito ang bahagi ng katawan ni Jesus? Amen. Amen. Nawala po reflection ito sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon. Sa next slide po, atehan. Kung ang mga taong pinakamali sa iyo, pinakamalapit sa iyo, ay maglalarawan ng iyong buhay. Ito po yung mahalagang katanungan, makikita ba sa atin
yung karakter ng ating Panginoon Jesucristo. Again, si Lord at tayo na lang po ang nakakaalam ito. Ano po ang aplikasyon nito sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon? Una, pakibasa po. Maging halimbawa sa iyong sariling henerasyon. Mga kabataan, ano po yung topic nung joint fellowship natin dito? Nakakalimutan na. No? Walk in. That's coding. Extra sila bigat. Ano sila on the spot. No? Ano niyo po, lalong higit sa mga kabataan, ano? Dapat po natin gamitin ang ating pong buhay sa iyong henerasyon. Naalala ko po, nagkwento lang ako ng konti, maaga pa naman. No? Noong ako po ay kabataan sa Bethel World Mission Church doon sa Dasma. Alam niyo po, kahit kwento ko naman sa inyo, di ba, barumbado naman talaga ako eh. No? Ako po ay talagang hindi naging mabuting halimbawa bilang isang kabataan that time. Pero nung talagang ako ay tunay nakakilala sa Panginoon, naging baliktad yung sitwasyon. No? Hindi ako nahihiya na tumalo ng mga gawain. Hindi ako nahihiya na sabihin na ako ay sumasampalataya sa Panginoon. Hindi ako nahihiya na mag-invite sa church. No? Yung mga barkada ko doon, ang mga kainuman ko doon. No? Kahit paminsan-minsan, hindi man ganun consistent ay naiimbitahan ko, no, sa church. So ano po yung pinupunto ko dito? Gamitin mo yung buhay mo habang bata ka at malakas ka pa sa Panginoon. Di ba yung sinabi kanina, di ba, sa mga chapter 12? Gamitin natin kasi hindi natin alam kung kailan tayo, kukunin ng Panginoon. Katulad na lang po ng speaker kukunin ng Panginoon. Isa sa mga installer namin doon sa trabaho at doon sa branch namin doon sa Rizal ay namatay. No? Nakaupo lang at hinatake din ng high blood, no? Siyempre hina. At siya ay na-stroke, no? Umutok din yung isang na ugat niya sa ulo. Ano po nangyari? Siya po ay wala na. No? At napakabata pa ng kanyang edad. No? So, ano po yung inimit ko dito? Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin. Kailan tayo mabubuhay. Kukunin ni Lord. So, sa paanong paraan mo gusto mong gamitin yung buhay mo habang buhay ka pa? Sa mundo o sa Panginoon? Choose whom you will serve. Gamitin natin nawa, mightily yung buhay natin sa Panginoon. No, yung pagsuko nyo ng buhay nung kayo ay nakakilala sa Panginoon, no, kung kayo ay sumunod sa pamamagitan ng pagbabautismo, hindi natatapos doon yun. Gamitin nyo, no, yung buhay ninyo para sa Panginoon. Sapagkat hindi po habang buhay kami ganito ang edad, tatanda din kami. At kayo na po binabanggit na next generation. Kayo ang next generation ng church na ito. Tama po ba? Hindi kami mananatiling malakas. Hindi kami mananatiling buhay. Kayo po next generation, mga youth. Kayo next generation ng church na ito. No? So, let's leave a good legacy for Christ. No? Hindi para sa sarili natin, hindi para kay Jesus. Okay? Kaya po nawa, no? Huwag nating maliitin ang influence na ibinigay sa atin ng Diyos. Maaring hindi natin nakikita agad yung epekto ng iyong katapatan,
ng iyong paglilingkod sa Panginoon. Ngunit maaaring gamitin ito ng Diyos sa buhay ng iba. Kaya tandaan po natin, no, sa next line po atihan, be the example God has called you to be where He has placed you. Maging halimbawa po tayo ayon sa tawag ng Diyos sa lugar at panahon na inilagay niya tayo. Ikalawa, hindi ko na po habangan dyan, magkaroon ng buhay na maaaring tularan. Tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon na hindi po sapat na sabihin natin sa ibang tao kung ano ang dapat nilang gawin. Kailangan po mismo ay makita sa atin yung halimbawa sa ating pong buhay. Ang mga anak ay nagtuturo lamang o mga anak ay natututo hindi lamang po sa sermon ng kanilang mga magulang o sa pangangaral ng kanilang po mga magulang, kundi sa buhay na nakikita din nila araw-araw. Kanino? Sa atin. Ang younger believers ay natututo hindi lamang po sa preaching, no, kundi sa karakter ng mga mature believers. Kaya po sabi po ni Apostol Pablo sa unang Korinto, chapter 11, pakibasa po, Be imitators of me as I am. be ye followers of me, and even as I also am of Christ. So hindi po sinasabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid ko sa Panginoon, na tularan siya dahil siya po ay very perfect, no, na lingkod ng Diyos. Bagkus sabi niya, dahil sinunod niya si Jesus. So ang pinakamalaking legacy na maaari po nating iwan, mga kapatid, ay hindi po pera, hindi property, no, nor pangalan, kundi isang buhay na nagturo sa iba kung paano sumunod kay Jesus. Yun ang pinakamagandang legacy. Kaya tandaan po natin, sa next line po atihan, makibasa rin po mga kapatid. Live in such a way that others can safely follow you as you follow Christ. So mabuhay tayo sa parang maaring tularan tayo ng iba habang tayo po ay sumusunod o habang sinusunod natin ang ating pong Panginoong Hesus Kristo. Kaya sa huli, mga kapatid ko sa Panginoon, before I end this message, kailangan po natin tandaan na ang sermon o mensahe na ito ng Panginoon ay hindi lamang po patungkol sa pagiging mabuting tao o mabuting halimbawa. Kung titignan po natin ang ating pong sariling buhay, makikita po natin na lahat po tayo ay merong quote-unquote pagkukulang sa Diyos. May mga salita tayong pinagsisisihan, desisyong mali, attitude na kung minsan ay hindi po nakikitaan ng Kristo sa buhay. Pagkakataon na hindi tayo nagiging tapat at mga kasalanang kung minsan ay pilit nating tinatago pa rin sa Diyos. Kaya kung ang utos lamang ay maging halimbawa, hindi natin ito kayang ganap at tuparin o ganap at tuparin sa ating sariling kalakasan o karunungan. Now, ang tanong, sino kailangan natin? Kailangan natin si Jesus. Bakit po? Sapagkat si Jesus ang perpektong halimbawa, unang-una, saan? Sa salita. Pamumuhay, pag-ibig, espiritu at pananampalataya at kadalisayan. Ngunit higit pa sa pagiging halimbawa, siya po ang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay. At siya po ay namuhay. Siya po ay namuhay ng walang kasalanan para sa mga taong hindi kayang mamuhay ng walang kasalanan. Siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang ating kasalanan. At siya po ay muling nabuhay, no? Upang bigyan tayo ng bagong buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Patuloy niya po tayong binabago upang tayo po, ikaw at ako, ay maging katulad niya. Kaya hindi po natin sinisikap na maging halimbawa, no? Upang maligtas tayo po
Nawa ay namumuhay bilang halimbawa dahil tayo po ay iniligtas na ni Kristo. Hindi natin sinusunod si Jesus upang makuha ang kanyang biyaya. Bagkus, sinusunod natin siya nawa dahil natanggap na natin ang kanyang biyaya. Kaya po dito po sa unang Timoteo chapter 4 verse 12 ay malinaw po, no? Ay maaaring partikular na sinasabi po ni Apostol Pablo kay Timothy bilang isang kabataan. Ngunit yung principle o prinsipyo nito ay para po sa buong katawan ng ating pong Panginoon Jesucristo. Kaya po, bata man o matanda, sabi po ng salita ng Diyos, be an example. Single man o married, be an example. Parent man o child, be an example. Leader man or ordinary member, be an example. New believer man o mature believer, be an example. Ang tanong po mga kapatid ay, hindi po, ilang taon na ba ako? Ang tamang tanong po dapat ay tulad po ng sinabi ko kanina, nakikita ba talagang tunay si Kristo sa ating pong buhay? Tandaan po natin na hindi po mahalaga kung anong season ng buhay ang kinakailangan natin o kinakailangan po natin ngayon. Ang mahalaga po ay ang gamitin natin ang season na yon upang may pakita, no, ang kaluwalhatian ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Kaya po mga kapatid, kung ikaw ay bata pa, huwag mong sayangin ang iyong kabataan. Gamitin mo para kay Jesus. Kung ikaw ay nasa middle age na, huwag mong sayangin ang iyong lakas. Gamitin mo para kay Jesus. Kung ikaw ay parent na, kung ikaw ay magulang na, huwag mong sayangin ang iyong impluensya o influence. Gamitin mo ito upang ituro si Jesus sa iyong pamilya. No, kung ikaw ay leader, no, huwag mong gamitin ang posisyon para itaas ang ating sarili. No, gamitin mo ito upang maglingkod tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay nakatatanda na o senior, huwag mong isipin na tapos na ang iyong ministry. Gamitin mo ang iyong karanasan upang palakasin ang susunod na generation. At kung ikaw ay isang mananampalataya, anuman ang iyong edad, mamuhay tayo bilang halimbawa ng ating pong Panginoong Jesucristo. Malinaw na sinabi sa ating teksto that let no man despise thy youth. Be the one example of the believers. No? Maaari po magbago ang ating edad, maaari magbago yung ating kalakasan, maaari magbago yung ating responsibilidad, maaari magbago ang ating kalalagayan o katayuan sa buhay, ngunit hindi nagbabago ang calling ng Diyos sa atin. Na ano po, ipamuhay si Jesus sa ating pong buhay. Saan? Sa ating salita, ipakita si Jesus. Sa ating pamumuhay, ipakita si Jesus. Sa ating pag-ibig, ipakita si Jesus. Sa ating attitude, ipakita si Jesus. Sa ating faith o pananampalataya, ipakita natin si Jesus. Sa ating kadalisayan, purity, ipakita natin ang ating pong Panginoong Jesus. At kapag dumating ang araw na matapos ang ating pong sariling buhay, ang pinakamagandang legacy na maaari natin may iwan ay hindi ang sabihin ng mga tao ito na magaling siyang tao. Hindi ba't mas masarap sabihin ng tao na sa pamamagitan ng kanyang buhay, nakakilala ako kay Kristo. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, maging halimbawa nawa tayo. Ano man ang iyong edad. Tandaan po natin ito sa last slide. Yan. Sige po, pakibasa ng malakas mga kapatid. Follow Christ, reject Christ, until Christ comes. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manadali mo na lang. O Diyos sa dakila, tapat, salamat po Lord sa oras na ito na pinagkaloob. Salamat po Lord sa iyong mga salita na aming pong narinig na pagpuli-mula yan. Tulungan mo po kami o banal ng Espiritu na yung aming mga narinig ay tunay na
magproseso sa aming puso, sa aming isip. Tulungan mo po kami na tukoy-tunay na aming malakaran, sa pamuhay, sa aming buhay, na kung saan ang buhay ng bawat isa. Narito kami po ay maging daluhin ng pagpapala at pagbabago. Jesus, salamat po. Palain mo yung mga salita. Tukoy-tunay maging malaking pagpapala sa buhay ng bawat isa. Salamat po, purihin ka, sambahin ka, kakilain ka. Ito po ang aming manalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tinatawagan ko po yung mga ushers.